Well, mga kapopong, kumusta? Breaking news muna tayo at sa pangalawang pagkakataon na naman usaping water cannon na naman itong topic natin ngayon. Yes mga kapopong, paniguradong sa rami ng mga media ngayon sa Pilipinas ay paniguradong nabalitaan nyo na rin itong patungkol sa ginawa na naman ng China para doon sa barko ng Pilipinas na maghahatid lamang ng supply at rotation ng mga tauhan doon sa BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Which is kung pagbabasihan naman natin ang lokasyon ng BRP Sierra Madre ngayon, na please correct me if I'm wrong na lang, ay kung hindi ako nagkakamali approximately 105 nautical miles yan sa bansa natin. Na alam niyo naman siguro na ang pinagbabasihan ng EEZ ng isang bansa 200 nautical miles naman. So ibig sabihin pasok na pasok talaga sa Pilipinas yan at atin talaga yan. Pero, papayag ba ang Philippine Coast Guard dyan sa bullying na ginagawa na naman ng China sa mismong karagatan natin? At sa mga mismong barko ng Pilipinas na maghahatid lamang ng supply? Well, syempre hindi. Dahil still kahit water cannon at hinarangan itong supply boat ng Pilipinas, ay still successfuling naisagawa ang resupplying at rotation doon sa Ayungin Shoal. Well, ganyang kagagaling itong mga Filipino Coast Guard natin. Pero alam nyo ba mga kapopong ang medyo nakakalungkot naman ngayon doon? Well, tingnan at unawain nyo ito, ha? Well, doon pa lang kasi sa unang pagwa-water cannon ng China sa Pilipinas noon, na nangyari lamang few months ago, ay actually sa ginawa ng Chinese Coast Guard na yan napaisip agad ako ng nako po, paniguradong yung barko at mga tauhan ng China na yan lagot kay Xi Jinping dahil sa ginawa nilang pagwa-water cannon. Pero, kung pagbabasihan naman natin yung ginawa ng China na naman kahapon, ay dyan natin totoong malalaman at mararamdaman na posibleng itong aksyon na ginawa ng Coast Guard ng China kahapon sinasang-ayunan pa mismo ng presidente ng China na si Xi Jinping. At sabihin man natin walang official statement patungkol dyan itong tao na ito, pero sa ikinikilos pa lang ng kanyang Coast Guard sa China mahahalata nyo na agad kung anong klaseng utos ang ipinag-uutos si Xi Jinping sa mga tauhan nito sa China. Na ang tanong naman ngayon magagawa pa ba ng Pilipinas na mapaalis yung mga China na yan doon? Sa karagatan natin doon? Well, actually nakakalungkot man sabihin sa inyo mga kapopong, pero ang reality kasi sa ngayon ay totoong kung ang diplomasya ay hindi na umiiral o hindi na epektibo para dyan sa gobyerno ng China, at kung ganyan pa rin ang ginagawa nila sa mga Coast Guard natin na walang respetong pagwa-water cannon, ay ang tingin ko mukhang kailangan na rin natin gumamit ng puwersa upang kahit papaano ay matakot naman ang China sa Pilipinas. Anyway, bigyan ko muna kayo ng trivia, ha? Actually, ito kasing si Xi Jinping alam niya naman siguro na kahit galit na galit ako sa tao na yan dahil nga sa ginagawa nitong pang-aagaw ng mga lugar natin. Pero ang hindi kasi natin maitatanggi ngayon totoong isa siya sa mga pinakamatatalilong tao sa China ngayon pagdating sa maraming uri ng military strategies, which is isa kasi yan sa mga specialty o talagang talent nitong ni Xi Jinping. Yes mga kapopong, as in pinag-aralan niya yan books by books. Pero sana kung yung talent na yan ginamit sana ni Xi Jinping sa pangkapayapaang paraan, di sana ngayon wala sanang nangyayaring gulo dyan ngayon sa South China Sea o dyan sa West Philippine Sea. Or in short matalino nga itong tao na ito. Pero grabe naman ang gahaman pagdating sa pang-aangkin ng mga lugar. Natingnan nyo ito, ha? Usually ang mga water cannon kasi ng mga barko ginagawa o ginagamit sa mga barko para panglaban sa mga pirata. Yes mga kapopong, para nga sa mga pirata na gustong umakyat ng mga barko upang kunin at pagkakitaan niyang mga barko na yan. Pero sa ipinapakita kasi ngayon ng China na mismong pagwa-water cannon sa mismong mga Coast Guard pa natin, ay dyan pa lang ay mararamdaman nyo na agad na wala na talagang kinakatakutan itong Coast Guard ng China kahit international law pa ang kanilang makatapat. Na mga international law naman na kahit nanalo pa tayo noon ay parang isang basurang papel lamang ang desisyon na yan para sa China. Which is may mga balita pa nga lumabas noon na kaya daw hindi kinikilala ng China yung desisyon na yan sa pagkapanalo natin sa international law noon ay dahil daw yung mga judge doon sa Hague kung hindi ako nagkakamali, and also
please correct me if I'm wrong, ay ibinabalita na yung mga judge daw na yun nabayaran lang daw sa kung bakit sa Pilipinas pumanig. Which is ang mas nakakalungkot pa ngayon dahil ang ilan pa kasi sa mga nagbabalita niyan sa internet mismong mga kababayan pa nating mga Filipino. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, at dahil nga dyan sa second time na pagwa-water cannon ng China na naman, ay sa tingin nyo ba dapat na rin gumamit ang Pilipinas ng puwersa tulad na nga sa pagwa-water cannon na rin sa mga Chinese Coast Guard na yan upang maramdaman nila na hindi talaga papayag ang Pilipinas sa mga pinaggagawa nila? O ang dapat na lang ba na gawin ng Pilipinas pumayag na lamang o saluhin na lang yung mga tubig ng water cannon ng China at magreklamo na lang tayo sa International Court, which is ang mga desisyon naman hindi naman kinikilala ng China? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion patungkol dyan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!